solusyon sa araw-araw. Siya ang nagtulak sa akin upang magsumikap at mangarap ng mataas. Ngunit hindi nagtagal, nalaman kong nagkaroon na siya ng kasintahan. At kamag-anak ko pa ang taong iyon. Labis akong nasaktan at nawala ng ganang magpatuloy. Tila ba nawalan din ng kulay ang aking mundo? Mabuti na lamang at nagtapos din ang aking buhay. Mag-aaral noon, kaya't nagpasya akong lumayo sa aming lugar at pumunta sa Maynila upang manirahan kasama ang aking ate. At doon na rin maghanap buhay. Pagkatapos ng high school, nagsimula akong magtrabaho sa Maynila. Ngunit dumating ang mga panahong mahirap ang aking mga napasukan. Ang mga lalaking amo ko ay nagkaroon ng ibang intensyon at pagtingin sa akin. Kaya't napilitan akong umalis din doon. Nakilala ako at naging kasintahan ng isang inhinyero. Ngunit sa huli ay pinili ko ring hiwalayan siya. Sa kabila ng lahat, may isang taong napakayaman na tumulong at nagtiwala sa akin. At binigyan ako ng pagkakataong pumili, magtayo ng negosyo ba o magpatuloy sa pag-aaral. Pinili kong pag-aaral dahil noong panahong iyon ay wala pa akong sapat na kaalaman sa pamamahala ng negosyo. Bukod pa rito, nakapagtapos na rin ako ng kursong cosmetology at paggawa ng buhok. Kaya't alam kong ang pagpapatuloy ng pag-aaral ang higit na makakatulong sa akin. Marami akong hinarap na pagsubok habang nag-aaral, lalo na ang mga gurong bakla at mga taong puno ng inggit at kawalan ng tiwala sa sarili. Pilit nila akong hinihila pababa at binibigyan ng mababang marka sa kanilang mga asignatura. Kahit na ako pa ang isa sa pinakamahusay at pinakamatalino sa aming pangkat, ngunit hindi ako nagpatinag at hindi nagpa-apekto. Tumayo ako sa sarili kong mga paa, lumaban ng may dangal at ipinakita ang aking tunay na kakayahan. Dahil sa tiyaga, talino at katapangan, nakilala at iginalang ako sa buong paaralan. Patunay na kahit sino man ang humadlang o